Karamihan sa ating mga Pilipino ay nagtatrabaho sa ibang bansa para sa iba't ibang dahilan nito. Ngunit lahat marahil ay isa rin ang layunin. Yun ay ang kumita ng pera upang mapabuti ang buhay ng kanilang mga naiwanan sa Pilipinas. Ang pakikipagsapalaran sa ibang bansa ay may mga kaakibat din itong hamon. Mga panganib at sakripisyo na dapat tiisin at malampasan ng mga sinumang nagnanais mangibang bayan. Tinagurian na sila na marahil ang ating bagong henerasyon ng bayan. Sila ang tinatawag na bagong bayani. Magandang araw po sa ating lahat. Ating simulan ng ating kwento sa araw na ito, ang kwento ng buhay ni Henry John Sirapika Acorda. Si Henry John Acorda ay tubong Manila. Sila ay naninirahan sa Barangay Ususan sa Taguig. Siya ay ipinanganak noong April 13, 1982. Isang mabait na anak, palakaibigan, at mahilig magbasa di umano ng libro kung nasa bahay lamang ito. Ganito kung ilalarawan ng kanyang ina si Henry. Bunso sa magkakapatid si Acorda. Nangarap itong gumanda ang pamumuhay at matulungan ang kanyang pamilya. Kaya nagdesisyon itong mangibang bansa. Sa bansang Malaysia, siya unang nagtrabaho. Pagkaraan ng ilang taong pagtatrabaho sa Malaysia, ay natapos ang kontrata ni Henry. Nag-apply ito patungo ng Slovakia. Naagad naman siyang natanggap bilang isang financial analyst sa isang kumpanya na nakabase sa Bratislava. Bagamat milya-milya ang layo nito sa Pilipinas, pati na sa kanyang pamilya, ay pinili pa rin itong maging masaya kasama ng ilan nitong mga nakilalang kaibigan sa Slovakia. Pagkaraan nga ng mahigit isang taon nito roon, nagplano si Henry na dalhin ang kanyang ina at dalawang kapatid sa Slovakia para maipasyal niya ang mga ito roon. Isinet nila ang kanilang reunion para sa kanilang nalalapit na pagkikita. Masayang-masaya noon si Henry dahil makakasama na niya ang kanyang pamilya. Noong gabi ng May 26, 2018, galing sina Henry at ng kanyang dalawang kaibigan na isang Pilipina at isang Polish sa isang tindahan ng pizza sa abalang kalye ng Bratislava. Ang Bratislava ay ang kabisera ng Slovakia kung saan sila naninirahan. Nang matapos nga silang kumain, nagpasya ang mga ito na bumalik ng kanilang bahay dahil mag-uumaga na noon. At habang nasa daan nga sila noon, ay nakasalubong nila ang isang dalawang lasing na lalaki. Huminto ito sa tapat nila at sinubukang pirsahin ang mga babae na kasama ni Henry para sumakay sa isang taxi. Bilang isang lalaki at kasama ng dalawa nitong kaibigang babae, sinubukan ni Henry ng mga tuwiran sa isa sa dalawang lalaki na pilit hinihila nito ang babaeng kasama ni Acorda. Subalit hindi nito pinakinggan si Acorda. Sa halip ay nakipagtalo pa ito. Pagkatapos ng maikli nilang pagtatalo, nainis ang lalaking lasing kay Henry. Pagkatapos ay tinulak ng lasing ang binata. Sabay suntok nito sa ulo. Hindi pa nga ito nakontento, tinadyakan pa niya ito. Hanggang sa nabuwal na si Henry. Mandusay ito sa lupa. Sa kanyang pagkabagsak, tumama ang ulo nito sa simento at agad ay nawalan ito ng malay. Hindi pa nakontento ang lasing na lalaki sa kanyang ginawa. Pinagsisipa pa nito sa ulo at inapakan pa nito ang dibdib. Pagkatapos ay pinagsasampal pa nito ng 2 beses si Henry. Habang ang dalawang babae namang kasama ni Henry ay sinubukan nitong tulungan ang kaibigan. Hindi pa nakontento sa kanyang ginawa ang lasing na lalaki, nakuha pa nitong bidyuhan at kunan ng mga larawan ang nakahandusay na wala ng malay na si Henry gamit ang cellphone nito. Samantala, ang isa namang kasama ng lasing na lalaki ay nakaupo na lamang dala ng tindi ng kalasingan nito.
Samantala sa tindi ng tensyon, lumapit ang mga bystander sa pinangyarihan. Hinila ng mga ito ang lalaking lasing papalayo kay Henry. Binigyan rin nila ng paunang lunas si Henry na noon ay wala pa rin itong malay. Nakisimpatya ang ilang mga bystander sa biktima. Para hindi umalis doon ang lalaking lasing, ang isa sa kanila ay nakipagtalo sa isang verbal na usapan. Alas 4:39 ng umaga, dumating ang police patrol. Kasunod noon ay ang pagdating din ng ambulansyang magdadala kay Henry sa ospital at iba pang mga kapulisan bilang karagdagan nito. Sa pagdating nga ng kapulisan doon, nakilala ang lasing na lalaki na si Yura Husu. Si Husu ay 28 taong gulang, isang lokal at nagmula sa lugar ng Dunajska Strida sa Slovakia. May asawa at may isang anak. Hinuli at ikinulong si Husu ng araw ding iyon ng mga kapulisan. Balikan natin si Henry. Siya ay agad na isinugod sa University ng Hospital ng Bratislava. Pagkaraan ng 3 araw na pananatili ni Henry sa hospital, noong May 31, 2018, bandang alas 12 ng hapon, si Acorda ay tuluyan ng binawian ng buhay. At ayon sa kanyang medical reports, ang kanyang pagkamatay ay sanhi ng kanyang mga tinamong pinsala o ang cerebral hemorrhage. At noong ngang Mayo 27, kinasuhan ng mga investigador si Husu ng Criminal Defense of Bodily Harm sa ilalim ng batas ng Criminal Code Section 155 ng nasabing bansa. Inihatid ng investigador ang investigative file at isa pang motion para makulong ang akusado. Subalit ang tagapagsalita ng Regional Prosecutor's Office ng Bratislava ay hindi nakakuha ng ano pang ebidensya para magdiin sa akusado. Kaya hindi ito sumang-ayon sa panukala ng nasabing investigador na kasuhan ito. Subalit sa pagkamatay ni Acorda ay sapat na ebidensya ito para kasuhan si Husu. Dinala siya sa preventive detention para sa unang trial nito. Si Yura Husu ay 28 taong gulang noon. Nagmula ito sa lugar ng Dunajska Strida sa bansang Slovakia. Ang pagkamatay nga ni Acorda ay kinundi na ng mga mamamayan ng Slovakia, pati na rin ang taga-usig na si Chairman Andriy Danko. Anya, hindi nito man lang naisip na mangyayari iyon sa kanilang bansa. Mariin niyang kinundi na ang aksyon at ipinahayag dito ang kanyang taos-pusong pakikiramay sa mga naiwan ni Acorda. Dagdag pa niya na malugod niyang ipinapaalam ang mga hakbang na kanilang ginagawa sa kanilang tanggapan bilang taga-usig ng rehiyon at masinsinan nilang sinusubaybayan ang naturang kaso. Aniya pa ang salarin di umano ay mabilis na makakatanggap ng nararapat na parusa nito. Kinundi na rin ng kanilang Interior Minister na si Denis Sakova ang karumal-dumal na krimen na naging resulta ng pagkamatay ng isang inosenteng tao. Samantalang, isang kaibigan naman ni Henry ay kaagad na nagpaabot ng balita sa pamilya nito. At nang makabot nga ito sa ina at mga kapatid ni Acorda, kaagad silang nag-apply ng emergency visa para makapunta ito sa bansang Slovakia. Subalit bago pa man sila makarating doon, nakatanggap sila ng masamang balita na nagsasabi roon na si Henry ay binawian na ng buhay noong May 31. Ayon sa pahayag ng isa sa malapit na kapatid ni Henry na si Bailon, anya, sa duha pa lang kami, patay na yung kapatid ko. Meron na akong nararamdaman na wala na siya. Anya pa, parang nag-last breath din ako. Dagdag pa sa pahayag ng kapatid ni Henry na dapat ay December 2017 sana sila magre-reunion sa bansang Slovakia. Subalit nag-aalala di umano ang binata na baka di makayanan ng kanyang ina ang winter doon.
Kaya sa halip na December ay pinagliban nila ito ng Mayo. Anya pa makakapunta kami sa kanya subalit wala na siyang buhay. Na makaratingan ng Slovakia ang pamilya ni Henry, sinalubong sila ng mga Pilipino community roon. Ang ginawang pagpatay kay Henry ay kinundina ng mga mamamayan ng Slovakia, pati na rin ng kanilang gobyerno. Nag-alay ang mga ito ng dasal kung saan nangyari ang pagpatay kay Henry. Kaagad naman silang binigyan ng assistance ng Philippine Consulate sa Bratislava at sa tulungan ng Embahada ng Pilipinas, habang ang Philippine Consulate naman sa Bratislava ay tumulong din sa pagpapauwi ng labi ni Acorda. June 19, 2018, sakay ng Slovak government Airbus aircraft ay dumating ng Pilipinas ang labi ni Acorda. Sinalubong ito ng maraming netizens, mga leader ng mga opisyal ng gobyerno at mga taong nagmamahal rito. Samantala, balikan naman natin si Jura Husu, ang lalaking kumitil ng buhay ni Henry. Sa ginawang paglilitis ng korte sa distrito ng Bratislava, ang desisyon ay sinintensyahan o hinatulan ng guilty si Husu. Ayon sa korte, umamin di umano si Husu sa kanyang ginawa. Kasunod ang pagsusumamo nito, anya, labis akong nagsisisi sa nangyari. Ayon sa huling pahayag nito sa korte, humingi din siya ng tawad sa pamilya ni Acorda, lalo na sa ina nito. Kasabay nun ang paghingi niya ng tawad sa kanyang sariling pamilya. Inamin din niya sa korte na ng gabing iyon ay nakainom siya ng mahigit 20 pirasong bote ng beer at 10 shot ng vodka. Ayon din sa kanyang pahayag, niresitahan di umano siya ng mga tranquilizers. Ininom di umano niya ito at pagkahapon naman ay dumalo siya sa isang party noong araw na iyon. Nang dahil nga sa kanyang mga salaysay, kinasuhan si Husu ng 9 na taong pagkabilanggo. Samantala, gumawa naman ng GoFundMe ang isang British na kaibigan ni Acorda. Ang layunin nito ay para tulungan ang kanyang pamilya na makalikom ng pondo para sa pagpapauwi nito. At sa pagtatapos nga ay nakalikom sila ng humigit kumulang na 14,000 euro o 900,000 Philippine peso. Noong June 23, 2018 ay inihatid na sa kanyang huling hantungan si Henry. Halos 7 taon na rin ang lumipas nang nawala ito. Tinaguriang bayani siya ng Pilipinas dahil nga sa pagtatanggol nito sa ating kababayan. Taong 2021 ay naglabas ng balita ang media patungkol sa kaso ni Jura Husu. Anila, pagkalipas di umano ng 3 taong binuo sa bilangguan ni Husu ay pinalaya na ito ng korte. Si Jura Husu ay pinalaya ng korte sa bilangguan. Ayon sa ministeryo, ang Justice Ministry ay gumawa ng pagsusuri sa desisyon ng Tornaba District Court dahil sa mga presinta di umano nitong ebidensya at dahil siya ay lasing at dala na rin ang kanyang dinaranas na depresyon ng gabing iyon, na sinang-ayunan naman ito ng kanyang doktor, psychiatrist. Sinabi din ng abogado ni Husu na si Andre Lisiak, nangangahulugan ng sipain ni Husu ang biktima sa ulo, maaaring hindi niya ito binalak na patayin. Marahil sa lakas di umano at tangkad ni Husu kaya nauwi sa trahedya ang pangyayari. Ang itinilagang pansamantalang Ministeryo ng Hustisya sa Bratislava na si William Karas ay nagpahayag noong Miyerkules na si Jura Husu ay binigyan ng parol. Sa kanyang paglaya ay may mga kondisyong ibinigay rito. Anila ay maaari na di umano niyang ipagpatuloy ang buhay sa labas ng kulungan. At ang korte ay nagpataw ng 7 taong probation para kay Husu. Inutusan din nilang magsuot ito ng tracking bracelet sa loob ng 3 taon. Kailangan din umano niyang sumunod sa curfew hours mula 9 PM hanggang 5 AM. Dapat din siyang maghanap ng trabaho at pinagbawalang uminom ng alak o magdroga.
Sa inyo nga bang palagay, nakamit nga ba ni Henry ang hustisya? I-comment nyo na lang po ang inyong mga sagot.